nag-uulat ang may kaugnayan sa PhilIRI Filipino Resort Request for the School Year 2025-2026. Yan. So, ano nga po ba ang PhilIRI? Kapag sinabi kong PhilIRI, ito ay Philippine Informal Inventory. Reading Inventory po. Ano po? So, yung bago po yung ulat yung pinaka-resort, bigyan po muna ng konting mahapyaw na pagtalakay. Ano nga po ba yung PhilIRI? So, yan. Ang PhilIRI po ay ito isang kasangkapang pagsusulit sa pagbasa na ginagamit sa mga paaralan sa Pilipinas sa ilalim ng Department of Education. So, una po, layunin itong sukatin ng antas na kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ikalawa, ay matukoy kung ang bata ay nasa independent, instructional, o frustration level sa pagbasa. Kapag sinabi po natin independent, ibig sabihin po nakakabasa po ang isang mag-aaral ng may pangunawa. Kapag po naman sinabi instructional, ibig sabihin nakakabasa po ang mga mag-aaral, ngunit may mga pagkakataon na kailangan pa po nila ng gabay na kanilang guro para mas maintindihan yung kanilang binabasa. Para naman po sa frustration level, ito yung mga batang talagang hirap na hirap po makabaybay ng mga simpleng salita po. Ano po? Tapos panghuli po, para sa layunin maging batayan sa paggawa ng angkop na intervention upang mapaunlaran ng katayahan sa pagbasa. So, ibig sabihin, kapag na-identify na po natin o natukoy yung mga batang hirap magbasa, doon na po maglalapat ng mga karampatang intervention o pamaraan ng mga guro sa pamumuno ng mga guro sa Pilipino at ng English Department po kasama po ang aming mga kasamahan guro. Yan, so mga po ng sinusukat. Una ay ang pagkilala sa salita. Kaliwa, pag-unawa sa binasa o yung reading comprehension. So napangalaga po na maiintindihan o naunawaan ng mga bata yung kanilang binabasa. Hindi sapat na nababasa lang nila. Tapos hindi naman naunawaan yung konteksto ng kwento na yung binabasa. Ikatlo po yung bilis at kawastuhan ng pagbasa at yung oral at yung silent reading. So yan, kailan nga po ba sinasagawa yung PhilIRI? So karaniwan po, ginagawa po ito sa loob ng unang 3 buwan ng taong panuruan. So kung nagsimula po ng June, so mag-start na po ng pagpapabasa simula aliman po sa buwan ng July, August, o September po. Tapos po, yung post-assessment ay sa kalagitnaan o pagtatapos ng taong panuruan, sinasagawa po yun 3 buwan po ulit bago matapos naman po yung taon. Ano po? Yan sa madaling sabi po, ang PhilIRI ay mahalagang instrumento upang matulungan ng guro na malaman kung paano hindi matutulungan ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng pagbasa. Ayan, para naman po sa result, yan, ito po yung result ng pre-assessment. Yung sinagawa pong result ng unang 3 buwan po ng pagpapabasa. So, kung ating pa pong mapapansin, bibigyan ko na lamang po yung frustration level. Ano po, sa frustration level po, katulad din po sa English, hindi ko na po babanggitin yung iba pang yung mga nakabasa. Dito na lang po ako magpo-focus sa frustration level. So, sa kabuuan po, from 7 to 10, meron pong mga mag-aaral na mabibilang sa frustration level na may 7 po. 7. Yan. Pagdating naman po dun sa post-assessment, matapos isagawa po yung pagpapabasa, nagkaroon na lamang po ng kabuuan. Mula po sa 7 and 8, nagkaroon na lamang po ng 3. Ano po, dahil sa grade 9, nagkaroon na lamang po ng isa po. Sa grade 9 po. So, matapos po yung ilawang pagpapabasa, nagkaroon po ng kabuuan. Bali, 4 po. 4 na mag-aaral na kasama doon sa frustration level na noong unang taon, hanggang magsimula ang taon, siya po ay 7. So, ibig sabihin, nakakatulong talaga po yung pagsasagawa ng PhilIRI or pagpapabasa po sa mga mag-aaral. So, yun lamang po. Maraming salamat po.